Dami niyang karga. Aqua, Bluetooth, Opaline, Pale SL. Hello guys, good morning. Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman. Kaya for today's video po natin ay muli na naman tayong lalabas ng bahay para mag-aviary visit sa isang kaibigan natin at ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang klase ng mutation na ibon na meron siya at yung mga ibang alaga na meron siya. Actually guys, nung isang araw pa yung usapan namin, kaso ngayon lang nagtugma yung schedule namin dahil medyo busy po siya sa trabaho at meron din po tayong ginagawa. Kaya today guys ay excited na rin ako para makita yung ibang mutation na, kasi first time kong makita, lalong lalo na yung pallid. Hindi pa ako nakakita ng personal na pallid na mutation na ibon. Kaya samahan nyo ako guys, babalitaan ko kayo pag nandun na tayo. Let's go! So ayun guys, no, ilang oras lang po yung biyahe natin ay nandito na po tayo dito kay paring Kervin Aviary, or mas kilalang Windfall Aviary, dito sa Bacolor pare? Bacolor, Pampanga yan. Kilala si paring Kervin Aviary sa kanyang mga magagandang ibon dito at saka yung mga bully niya. Maya maya lang guys ay papakita niya po sa atin yung iba't ibang klase ng mga ibon na nandito sa aviary niya at saka yung mga exotic bully niya na nandun sa ano. Actually guys, ongoing yung construction para sa mga aso niya. Nakahiwalay, sisilipin natin mamaya doon. Kaya unahin muna natin yung mga ibon na nandito sa aviary niya. Let's go! Hello pare, kumusta? Nilate ako ng konti sa pagpunta rito kasi galing pa ako ng hospital kay Bunso. Anong balita pre? Okay naman pre. Ito, tuloy-tuloy lang sa pag-ibon. Yan, tuloy-tuloy lang sa paghihibon. Talagang hobbyist ka lang pre, no? Hobby. Para sa mga viewers natin, baka pwede naman natin ipakita yung mga alaga mong ibon dito. Sa nakikita ko, napakarami naka-flights na ibon dito. Tsaka dito sa may colony mo, pwede ba natin ilibot yung mga viewers natin kung anong klaseng mga mutation na meron ka dito? Okay, sige, tara. Ito, dito sa naka-flight na to, mga split bronze. Split bronze palong itong mga to. Mga to, nasa to. Mukhang young pa itong mga to pre, no? Ayan, papakita ko sa inyo guys yung mga split bronze palo. Kung di nyo nailalong guys, hindi mo makikita yung pagka bronze ng mata niya pag maliwanag yung tulad nito. Pag daylight, no? Kailangan visual, talagang makikita mo lang sila through, kailangan mo silang mailawan. flashlight, no? Oo, para makita. Split bronze na tong mga to, no? Naka-flight sila ngayon, nagpapalakas at nagpapatanda dito sa flights. So itong nasa baba pre, ano naman Ito tong lang, mga to? ano lang yan, mga pinahinga ko lang ng mga pamoster. Pang poster natin, grabe naman guys. Tignan mo yung pang poster niya dun. Isang Par Blue Opaline na pang poster lang ni paring Kervin. At yung iba naman ay mga red hood, pare, orange hood, no? Orange hood kung tawagin na Alps 1. At ito naman ay green opa. At pagdating dito sa kabilang flights pre, parang naka-sort or segregate yung mga mutation na nandito ka pre, no? Para hindi ka malito. Itong mga to, mga visual dan follow, tsaka Ito, visual dan follow. mga possible dan. Etong mga to, mga dan. Possible dan, visual dan, split dan. Yan, yung mga naka-flights dito. Grabe, napakaraming ibon dito guys. Malulula ka talaga dito. Yung mga naka-flights niya. At doon sa mga ibang tawag dyan, malaking flight. So iba yung nandun at iba rin yung nandito. At dito naman pre, sa baba, Mga mga possible red factor. possible red factor. Pagdating sa red factor pre, kumusta naman yung breeding mo? Experience ko sa mga red factor, dapat yung pagkukuha ng linyada is proven and tested na meron talagang Naglalabas talaga sila. naglalabas talaga. Pero sabi nila, at siyempre alam din natin na hindi sila mutation. Mahirap kasi yung maway ng red factor eh. Meron ba silang ganun, pre? Mutation ba talaga sila? Kasi sabi nila, dito isa naman, pero parang hindi mo masabi yung maway nila. Na yung iba, sinasabi kapag naglabas na ng visual RF yung parents, split na sila sa red factor. Yun yung sabi nila. Ayun. So yung sa akin, Nag-i-split pala or possible pa rin?
kapag naglabas na ng visual, considered as split na daw yung mga parents. Parents niya. Tapos Ah. yung mga kapatid nun, ginagawa nilang possible. Ibig sabihin, mutation siya pag nag-split siya. Yun nga yung medyo komplikado sa red factor. Oo, komplikado Hindi naman ako talaga. masyadong talaga sa red factor. Pero yun, sa mga tanong-tanong sa mga tropa na may hawak ng red factor, Mm. nasabi. Yun ang sabi nila. Pero may napalabas ka na dito sa mga breeder mo. Meron tayo ngayon. Meron dito sa Ayun, mamaya guys ay papakita niya sa atin yung red factor na napalabas ni paring Kervin dito sa mga piyesa niya. Ito naman pre, ay may kakatail pala dito pre oh. mga ano lang, yung pangtanggal umay. Mga normal kakatail. Yan, napakarami niyang kakatail dito guys. So ito, nakaset to sa breeder cage. At ito naman mga to, anong mutation na ano to pre? Pale palo. Split pale palo, opa split pale palo. Tapos itong dalawa na to, Yung isa dyan, aqua blue one. Split dan. ayun, aqua blue one, split dan, Split opa. split opa. Tapos yung green, Yung green na yan, split yellow face, split dan palo. grabe yung mga project ni paring Kervin dito. At dito naman pre, sa ano mo na to, sa side na to, ano tong mga nakaset na to? Ano lang yan mga normal sa opaline na ginawa kong pang poster ng mga mga project natin na mutation. Mm-mm. So, hindi na kasi sila kasya sa loob kaya nilabas ko na dito. Ito mga pang poster natin lahat to, pero kailangan talagang secured yung ano mo kasi kung mapapansin ko pre, last time na pumunta ako dito, meron pang naka-doubling screen to no. Ngayon tinanggal mo na kaya medyo kailangan pag pinakain mo tong mga to pala dapat siguraduhin mo na nakalock yung cage nila at yung nest box nila. Pa lang tayo sa labas ng aviary ni paring Kervin, talagang makikita mo na yung iba't ibang klase ng mga ibon. Pero maya-maya lang guys ay papasok tayo dun sa colony niya para ipakita naman sa atin yung mga ibang project na nakaset niya doon at saka yung mga finished product niya doon sa mga ibang project niya para naman kahit papaano ay magkaroon tayo ng more idea, lalong-lalo na po yung mga kaibigan natin dyan na baguhan po pa lang sa pag-iibon at makakuha po tayo ng maraming idea kung paano sila gawin at paano sila palabasin at kung ano po yung mga parisan na kailangan natin gamitin para doon sa mga mutation na yun. Baka pwede natin silipin yung mga project na nasa loob ng colony mo at maipakita naman natin sa mga viewers mo yung mga project mo at yung mga finished product mo na project. Ayan, tara guys, papasok tayo dito sa loob ng colony ni paring Kervin, Windfall Aviary. Ayan, so unang papakita ko sa inyo guys kung gaano kaganda yung setup niya dito. Talagang mapapawaw ka na lang at malulula ka na lang dito sa setup ng kanyang aviary. Kung makikita nyo, paikot buong side dito sa may harap meron siya, tapos dito sa may gilid at dito sa may pinaka firewall ng kanyang aviary, punong-puno talaga ng mga breeder at mga ibon itong colony niya. Talagang parang nangliit yung aviary ko sa iyo pre. Ayan, no, kung kikita nyo guys, talagang napakaganda na setup niya. Yung mga nest box niya ay outdoor, nakalabas yung mga nest box niya, kaya maluwag na maluwag yung mga breeder niya pagdating dun sa loob ng cage niya. So ngayon pre, ano yung mga iba't ibang mutation or project na nandito sa loob mong colony mo? Actually, yung mga project natin ngayon for all yung mga bagong mutation. Like yung Wow, bagong mutation. Yellow face, aqua, aqua, meron din tayong nakaset na pallid. pallid. Yung pre, nasabi ko rin sa intro natin yun. Hindi pa ako nakakita ng pallid na personal. At yun, yellow face nakakita na akong personal, aqua nakakita na ako. Pero baka pwede natin ipakita ng close up sa mga viewers natin yung yellow face, aqua kung meron tayo, at saka yung pallid na gusto ko rin makita ng personal. Actually, nandito yung pallid ko na hen, nandito siya. So, ayun. Para siyang Opa pallid na to pre. hindi, non-opaline. Non-opaline pallid. Anong karakteristik ng ano pre? Para silang mga pale sex link. Yung mode of inheritance nila, sex link sila. Ibig sabihin, isa lang ang kailangan mo dito para makapagpalabas ka na ng ng pallid. Tama ba? Kak.
Kung may kak ka na visual, makapalabas ka ng technique na rin. Ken, kasi kung sex link yung mode of inheritance nila, no? Ayun din na ang importante guys, no? Napakahalaga talaga na malaman natin yung mga mode of inheritance ng mga ibon natin bago tayo mag-breed or magsimula sa pag-iibon para naman kahit papano meron klaro or malinaw yung project natin at alam natin hindi pa lang sila nangingitlog, hindi pa sila nagkakasisiw, alam na po natin kung ano yung mga ilalabas ng mga breeder natin pagdating sa mga inakay nila. Anong kulay ng matay na to, pre? Yung pinaka-center ng mga kanya, kulay parang dark red. Dark red. Pero kasi parang tawag dito, kailangan mo rin siyang ilawan bago mo siya makita. Pag ilawan siya, pagkita mo yung pagkalag ay Hindi kagaya ng ng pale palo, kahit daylight, night, makikita mo talaga yung pagka-jelly. Tama ba, jelly? Ng kanyang mata. Kagaya din pala ng ng bronze palo, kailangan ilawan mo rin yung mata niya bago mo makita yung pagka bronze palo niya or pagkapalig niya. Anyway pare, sa dami ng nakaset mo dito, nakikita ko talagang punong-puno yung mga cage mo ng mga breeder natin. Pwede mo bang bigyan ng idea yung mga viewers natin kung ano ba yung mga nakaset mo dito, lahat pang forcer at yung mga talagang pinopokus mo na project mo dito. Sa ngayon, yung mga nakaset dyan, mga back-to-back, green, opaline, split yellow face, split dot follow. Tapos mga aqua, opaline, split dot. Tapos yun nga yung palid kanina na nakabangga sa SL. SL. Oo. Tapos ano pa ba? Mga aqua, aqua ino. Aqua Ino. Tayong aqua ino. Tapos aqua pale palo project. Ano pa ba? Aqua plain SL. Yan, halos nandun lahat sa natin, sa area natin. Grabe guys, no? Parang nahiya tuloy ako dito sa aviary ni Paring Kervin dahil kung mapapansin nyo at kung narinig nyo yung mga sinabi niyang mutation ay kumpleto na yung mutation na nandito sa aviary na. Anong ID nito, pre? Technique, yun siya, na Aqua B2 Opaline A technique. Ang dami niyang karga. Aqua, Bluetooth, Opaline, Pale SL. Yung karga niya. O kung tawagin nila, yung pale faded na tinatawag. Pale faded na tinatawag, pre, no? Kung makikita nyo ng personal guys, nandito ako ngayon. Personal kung nakikita yung ibon. Grabe, napakaganda ng ibon. Matte color siya dahil kargado siya ng pale faded. At yung pagka pinkish ng kanyang mukha, talagang napakalinis ng ng aqua nito. Tapos etong katabi naman niya is red factor, pare, no? Non-opa siya, no? Non-opaline. Anong karga nito? Red factor lang siya, wala siyang dugong pain, Yung parents niya, possible split tail palo, possible split dilute. split dilute yung parents niya. Pero yan pa lang lumabas, wala pa akong napalabas na visual dilute sa visual tail palo. Pero may nakita akong red factor na dilute, pare. Napakaganda, no? No? Talagang lumabas yung pag-grayish ng feather niya. Tapos yung pagka-red talaga niya. Napakalayo dito kung sa finished product ng red factor o pa-dilute. Yan. So, ang daming nangangarap ng ganung mutation. Hindi lang ako sure, pare, kung nag-iisa lang dito yun. Hindi ko lang sure, pero alam ko marami na rin nagpa-project nun. Pero Project pa lang. Isa pa lang. Kahit ako, isa pa lang yung nakita ko na na red factor o pa-dilute. So ayun guys, papakita naman sa atin ni Paring Kervin yung pre, nakalimutan ko yung mutation na sinasabi mo. Aqua Bluetooth Opaline Tail Palo. Aqua Bluetooth Opaline Pale Palo. So ito yung pre, no? Yan, napakaganda rin ito. Visual Pale Palo na to. Grabe guys, papakita ko sa inyo na malapitan para magkaroon po kayo ng idea kung paano itsura ng mga ganitong klaseng ibon. Pagdating sa ganong mutation, pre, ano yung parents niyan bago mo mapalabas yung ganyan? Yung parents niyan, Aqua Bluetooth Opaline Split Tail Palo tsaka visual Pablo Opaline Tail Palo. Isang clutch lang yun. Oo. Isang clutch lang, no? Kasi kargado na ng pale palo yung mga parents nila.
At ito naman pre, yung mga ibang naka-flights mo dito. Itong nandito, ano to, yung Aqua Blue One. Aqua, Blue One, Opaline. O pala, ayun, yun lang yung ano yan. Normal ano lang, normal Opaline. Tapos pinapalit ko sa ano, sa split palid. Split pallid, yan. Tapos, ayun yung mga nandun. Itong nandito. Ah, Ano to, Green Dan Palo Opaline, tsaka Green Opa Dilute. Project, Opa, Opa Dan Palo Dilute. Opa Dan Follow Dilute, no? Meron ka na ba nakitang gano'n na finished Meron na, product? pre. Meron na akong nakitang Par Blue Opaline Dilute Dan Palo. Alam ko si ano yun, si Sir Tendre Ronald. Oh, maganda rin sa personal. Maganda yung Dilute na Dan Palo. Grabe guys, napakadaming project dito ni Paring Kervin. Kung makikita nyo, punong-puno talaga yung yung area niya ng mga breeder at saka iba't ibang klaseng imitation. Pagdating sa yellow face pre, baka pwede naman pasilip sa mga viewers natin yung itsura, kung anong itsura ng yellow face at kung gaano siya kaganda sa personal. Okay, siya dito. Yung isang breeder. Meron siyang itlog eh. Meron siyang itlog. Oo, nandito siya. Ayun! Grabe, ganda ng yellow face. Ang idea nito pre is Opaline Yellow Face. Opaline yellow face, tapos yung pair niya Green Pale SL Opaline. Green Pale SL Opaline. Yan, grabe yung banggaan ng ibon na to. Talagang pag nag-project to pag nagbuga tong mga to, sigurado pag-aagawan sa market yung mga sisiyo ng mga yan. Ngayon guys, nakita natin yung mga ibang imitation dito na project ni Paring Kervin Tonggol. Ngayon naman ay papakita niya sa atin yung mga exotic bully niya nandun sa kabilang nasa kabilang lote, at yung iba't ibang klaseng imitation na ibon na nandito rin na naka-flight dito sa may labas niya. Napakaluwang ng lote ni Paring Kervin dito na para lang sa mga alaga niyang ibon at saka sa mga exotic bully niya. Kung makikita nyo guys, ongoing yung project niya dito para sa mga aso niya. Pero tulad ko na sabi ko is istorbohin muna natin si Paring Kervin para ipakita sa inyo yung mga alaga niyang bully dito. So ngayon guys, pasensya na po kayo dahil medyo maingay yung mga bully ni Paring Kervin. Ipapakilala niya sa atin yung mga aso niya, kung ano ba yung lahi nila. Pero anong lahi ito? Mga exotic bully. Exotic bully lahat tong mga to. Pero tawag dito, 'di ba? Hindi ako sure, wala akong idea sa mga ganyan. Ano yung pinagkaiba nila? Ang exotic bully kasi hindi naman talaga ako ganun ka binasa sa mga exotic bully, pero pagkakalam ko sa mga exotic bully parang cross mutation para sa mga tapos nalabas yung isang exotic bully na yun. Parang maraming pinanggalingan bago lumabas itong ganito. Pero parang may narinig ako sa iba na packet size. Ito ba yung mga yun? Iba yung packet size. Anong pagkakaiba ng mga packet size pre pagdating sa mga ganitong Yung mga packet size kasi medyo mataas sila. yung mga exotic bully, mababa lang yung nila yung height nila. Tapos yung makikita mo yan sa ulo. Pero dalawang variety lang sila. Hindi, Marami sila. Pero itong mga nandito sa'yo, mga exotic bully na pare-pareho lang, kumbaga sa ibon, yung lahi nila. Pare-pareho lang sila. Kumbaga iba-iba lang yung kulay nila, no? Napakaganda nito. Anong pangalan nito, pre? Kaido. Hello, Kaido. Tignan nyo yung bunga guys, oh. Sasakmalin ka na to. Siguro, pati buto mo durog dito. At ito naman, pre, si Ismaw. Yan, napakaganda rin ng bully. Grabe. Parang pre, yung tenga. Pinapagrap talaga yung mga Grabe, napakaganda guys, no? Titignan natin sa kabila. Si Gengar. Yan. Hi, Gengar. Pasensya ka na, na-istorbo kita. Yan. Isa siyang pre, no? Lalaki. At sa kabila naman, si Sky. Ayan, napakaganda ng kulay niya. Anong kulay ito, pre? Blue. Blue. Ganito pala yung kulay blue sa Ganito nabi guys. Ayan siya. Hindi siya ganun ka-aggressive. Hindi kagaya nung mga katabi niya. At ito naman, pre.
si Yuki. Ayan, pasensya na kayo guys, medyo maingay sila. Ayan, first time kasi akong makita. Anyway, pre, saan ka pwedeng kontakin ng mga viewers natin? Baka gusto nila mag-inquire sa'yo or gusto nilang pumasyal dito sa aviary mo. Saan ka nila pwedeng kontakin? Sa ano lang, Facebook, yung Kerwin Tonggol, search lang nila. Mas madali akong ma-contact doon sa Facebook. Ayan, baka ano pre, baka may gusto kang i-shoutout yan sa mga tropa natin, sa mga kaibigan natin, sa mga co-workers natin na baka mapanood nila itong video natin. Ayan. Sinashoutout ko yung mga tropa natin muna, yung mga nag-iibon na tropa natin dito sa Pampanga. Hindi ko na kayong isa-isahin kasi sobrang dami nyo eh. Oo, napakadami nating tropa dito na mag-iibon no? Special shoutout pre. Siguro yung team construction sa sa trabaho natin, tsaka yung isang tropa na bagong tropa na laging nagtatanong sa akin, si Sir Kevin Esmeralda. Ayan, shoutout sa iyo sir. Mabuhay kayo at maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo sa ating channel. So ngayon guys, i-attach ko po yung contact number or yung Facebook account ni Paring Kervin dito para po sa mga gustong mag-inquire sa mga ibon niya at gustong bumisita dito sa aviary niya ay pwedeng niyo po siyang kontakin. So yun lang guys, sana po ay muli kayong nag-enjoy sa mga alagang ibon ni Paring Kervin at sa mga exotic bully niya na napaka-cute at napakaganda at napaka-ingay. Grabe, nabingyaw kanina at first time ko rin makakita ng ganong klaseng ibon. At take note guys, mga imported line pala yung mga yon, galing pa ng ibang bansa. I-import ni Paring Kervin dito para lang ma-breed at in the future mag-show, pare, ayan. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, patuloy po akong humihingi ng suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye!